Hello! Welcome sa Top 1 Pinoy Movie Recap. Ang tampok nating palabas ngayon ay pinamagatang The Range na pinalabas noong 2012. Kaya't sit back and relax. Lubos din naming ikagagalak ang inyong pag-like at subscribe. Maraming salamat! Eto na! Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Jae-hyuk na makikitang sinasamahan ng isang babae at ilang kabataan sa isang theme park. Makikita ding halos nagmukhang sabitan na siya sa dami ng dala niya. Sabayan pa ng maarting lalaki na ito. Yun pala ay pamilya ng kanyang boss na isang doktor, na siya ang sumama kaya't lalong nainis ang bida sa kanyang sitwasyon. Na inabutan niyang nasa bahay ang tamad na boss at umiinom ng madaming tubig. Isa pala siyang salesman ng mga gamot sa Choe Pharmaceutical Company na hindi masaya sa kalagayan niya. Nasalubong nito ang kanyang kapatid malapit sa kanyang tahanan na si Jae-pil na makikitang galit siya dito. Nang makauwi siya ay nakita niya ang sigla at lakas ng pagkain ng kanyang asawa at mga anak na binigay pala ng kapatid niya. Ninais ng anak niya na makapunta sa theme park ngunit dahil kapos sila ay umayaw ang ama. Sa sumunod na eksena ay makikitang mas interesado si Jae-pil sa stock market kaysa sa pagiging detective nito. At halos nasira niya ang buhay ng kuya niya nang sinubukan ng kuya niya ang stock market sa kanyang abiso ngunit nalugi ito kaya't galit ang kuya niya sa kanya. Dito rin napansin ng kapatid niya na halos may bumibili ng lahat ng shares ng kumpanya ng kuya niya. Nang pumasok si Jae-hyuk ay pinakitang hindi niya gusto ang ginagawa niya mula pala nang magsara ang R&D department nila at pinagbenta na lang sila ng gamot. Dahil nabili sila ng isang dayuhang kumpanyang Bronze Star, yun din ang dahilan kung bakit halos hindi na sila nagbebenta at hindi rin gumagawa ng bagong gamot. Kinabukasan lumapit si Jae-pil sa kanyang fiancé na si Yeonju upang sumubok ulit ng kanyang kapalaran sa stock market at nag-aasam na makaahon sila dito. Kaya't humihiram siya ng pera ngunit tumanggi ang dalaga. Kaya't kinausap niya kinabukasan ang kuya nitong si Jae-hyuk. Silang dalawa pala ay mga dating mga researcher at may biochemistry degree. Pinakitang halos kabisado nila ang mga komposisyong kemikal. Muling umuwing pagod ang bida dahil sa hirap ng ginagawa niya nang mapansin niyang patago na kumakain ang kanyang pamilya na lubos niyang ikinagulat. Habang pinakita ang isang ekstrang mag-asawa sa isang ilog na sandaling umihi habang galing sa ehersisyo. Nang makita nila ang isang patay na halos tuyot at butot balat na lamang. Na agad pinuntahan ng mga kinauukulan. Kasama na dun si Jae-pil na nagulat sa nangyari sa biktima. Kinagabihan ay kasama pa nito ang kanyang mga anak, ngunit kinaumagahan ay nawala siya at nakita na lamang siyang patay na at butot balat. Nalabis nilang pinagtataka, ang doctor na samuri sa bangkay ay may parehong kasong nahawakan 1 linggo ang nakaraan. Sa isang probinsya malapit sa border, matapos nito ay patuloy pa silang nakakita ng marami pang biktima na malapit sa mga anyong tubig tulad ng ilog at sapa. Agad itong nabalita na nakita naman agad ng asawa ni Jae-hyuk na si Gae-ong-son ngunit walang pakialam ang bida. At aalis upang samahan ang kanyang boss mag-golf kahit pinipigilan na ng kanyang asawa. Dahil wala silang sapat na pera upang pambili ng pagkain. Pinakitang nasa golf course sila ng kanyang boss nang halos makaramdam ito ng matinding uhaw na marami ng bote ng likido ang nainom nito. Nang biglang tumakbo ito sa tubigan at nais tulungan ni Jae-hyuk at nang kunin niya ito ay agad natuyo ang mukha nito na siyang ikinagulat ng bida. Umuwi ang bida na may pagtataka lalo na nang mapansin nito na ang mismong anak at asawa niya ay sobra na rin ang pag-inom ng tubig. Bumalik ang eksena kay Jae-pil na nasa isang ilog kung saan unang nakita ang biktima. Habang naghihintay sila ng resulta ng pagsusuri sa tubig ay nakatulog ito sa kanyang sasakyan. At nang magising ay tumambad ang mas marami pang patay na agad pinuntahan ng otoridad. Nabinigyan na ng pamahalaan ng aksyon sa pamamagitan ng pagbuo ng grupong susuri sa epidemya. Ngunit wala silang makuhang dahilan. Hanggang sa isang biktima na nagpakalunod sa bathtub ay nakita ang malalaki at mahabang bulate na lumalangoy sa tubig. Dinala ito sa mga siyentipiko upang agad suriin. Ang nakita ay mga horsehair worms, mga parasitikong matatagpuan sa mga insekto at lalabas sa tubig kapag sapat na ang oras upang muling magpadami. Ngunit ngayon ay piniling tirahan ng tao. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga biktima ay lumakas ang gana sa pagkain, habang hindi naman nadagdagan ang kanilang timbang. Sapagkat naninirahan na ang parasitiko sa loob ng katawan, kapag sapat na ang kanilang laki at kakayahan upang muling magpadami ang mga bulate. Ang biktima nito ay makararanas ng matinding pagkauhaw, hanggang magkaroon ng matinding paghahanap ng tubig kaya tatalo ng biktima sa anumang bahagi ng tubig. Na yun din namang hinihintay ng mga bulati upang makalabas at siyang dahilan na ikinamamatay ng mga tao. Sapagkat bigla silang matutuyo sa pag-alis ng mga bulati at paglangoy nito muli sa tubig.
Nakuha ng mga biktima ang mga itlog at larva ng horsehair worms sa pamamagitan ng pagpunta sa ilog at sapa. Mula sa tubig ay papunta sa puwit o sa bibig ng biktima. Hanggang magpalaki doon at maninirahan sa maliit na bituka at hihigop ng pagkain hanggang lumaki. Hanggang ayon sa mga pagsusuri ay kumpirmadong nagkalat ang itlog nito sa mga bahagi ng tubig. Agad inanunsyo ng gobyerno ang dahilan ng epidemya. Sinabing ang mga sintomas ay biglang pagkain ng madami ng hindi tumataas ang timbang, at matinding pagkauhaw. At lahat ng makikitaan ng mga ganitong sintomas ay agad magpunta sa pinakamalapit na ospital upang masuri. Higit sa lahat ay iwasan ang anumang anyong tubig. Agad tumakbo ang bida pauwi sa kanilang tahanan sapagkat kung maalala ay nakakitaan niya ng sintomas ang kanyang pamilya. Nagpunta pala ang mag-ina sa ilog ilang araw na ang nakalipas nang hindi nalalaman ng kanilang ama sapagkat wala itong oras sa dami ng kanyang trabaho. Kasama din nila ang pamilya ng kanilang kaibigan na kumpirmadong namatay dahil sa mga sintomas ng epidemya. Habang sa mga ospital ay nagkagulo ang mga tao at pinipilit na makapasok at mabigyan ng agarang lunas. Sa loob ng ospital kung nasaan si Yeonju ay makikitang nagkakaroon ng pag-aaral tungkol sa mga parasitiko. Sinabing ito ay mas mataas na uri ng parasitikong kayang manipulahin ang katawan ng tao. At nakadikit ng matindi sa bituka na parang linta, kaya hindi maaring tanggalin ang mga ito. At ang paraan lamang ay painumin ng gamot na makakapagpaalis dito. Nais subukan ni Dr. Kim ang punong doktor na gamitin ang gamot laban sa mga parasitiko na tinatawag na vermicide. Ngunit agad itong kinontra ni Yeonju na hindi maaring subukan ng walang sapat na pag-aaral. Kaya't napunta ito sa pagtatalo ng dalawang doktor. Kalaunan ay may isang pasyente ang sumubok uminom nito ng walang abiso mula sa doktor ngunit nagdulot ito ng agad na pagkamatay. Ito din ang sinapit ng ilang tao na sumubok sa gamot na ito. Habang sa kanilang tahanan ay umatake ng matindi ang kanilang uhaw. Pinigilan ng bida ang kanyang asawa at anak na lalaki. Habang hindi niya namalaya na tatalo na ang kanyang anak na babae. Ito talaga ang dumurog ng puso ko ng parang pulboron. Buong lakas niyang pinigilan ang pamilya niyang huwag lumabas at pumunta sa anumang tubig. Sapagkat tulad ng ilang taong hindi makontrol ang kanilang uhaw na tumalon at naghanap ng mas madaming tubig, mas mapapabilis din ang paglabas ng mga bulate na maaaring magresulta sa biglaang pagkamatay ng mga biktima. Humingi na ng agad na tulong si Yeonju kay J-Pil at nalaman niyang ang mga pamangkin niya ay nahawaan din ng parehong epidemya. Ninais ni J-Pil na puntahan sila, ngunit nasalubong niya ang mga taong uhaw na tatalon sa ilog na parang zombie apocalypse. Sa kalagitnaan noon ay isang matanda ang umiiyak ang kanyang kinausap na naglahad ng kanyang nasaksihan at nalalaman. Nasa parehong ilog pala ay ilang beses gumawa ng pagtapon ng kung ano-anong patay na hayop na iniisip nilang naging dahilan sa pagkalat ng mga bulati. At dahil sa malawakang pagkamatay ng mga tao ay nagdesisyon ng gobyerno na ilagay ang mga apektadong tao sa isang quarantine facility. Sa gitna ng kaguluhan ay nakatanggap sila ng balita na isang lalaki ang uminom ng isang vermicide na may pangalang Windazole. Agad iniulat sa balita na ang ganitong uri ng gamot ang makakapagpagaling at nakakapatay sa horsehair worms. Agad itong pinagkaguluhan sa mga batika. At nang nalaman ito ni Jae-hyuk ay agad siyang naghanap, na ang kumpanya nila mismong Choe Pharmaceutical ang gumawa ngunit kung maalala ay ilang buwan na silang hindi gumagawa at nagbebenta ng gamot. Kinagabihan tanging ang may mga sakit na lamang ang iniwan sa loob ng pasilidad. Nalabis na nagpahirap kay Jae-hyuk lalo na wala pa siyang makuhang gamot. Na makikitang sa labas ay patuloy ang pagwawala ng mga tao tulad ng isang zombie attack at mas marami pa ang namatay. Habang nasa labas ang ama nila na walang magawa sa sakit na dinaranas ng kanyang pamilya. Kasunod pinatawag na ng gobyerno ang may-ari ng Choa Pharmacy upang lumikha ng mga gamot ngunit makalipas ang ilang araw ay sinabi nilang sila ay nabili na ng banyagang kumpanya na naghahadlang sa kanila upang kumilos ng mabilis habang kausap ang presidente nito. Walang magawa ang presidente sapagkat ang mga dayuhang may-ari na ang nasusunod sa Choa Pharmaceutical na wala na silang no choice. Kung hindi bilhin ng gobyerno ang buong kumpanya upang makontrol ang paggawa ng gamot kasama na ang komposisyon ng gamot na lalaban at papatay sa horsehair worms. Tumawag kay Jae-hyuk ang kasama nito at nagmadali itong pumunta sa kanilang opisina upang bilhin ang huling piraso ng gamot na nahanap umano sa stockroom. Ang masama nito ay nakita siya ng ilang tao na naghahanap din ng gamot. Paalis na sana siya, ngunit nahabag ang puso niya sa isang batang naapektuhan din ng epidemya at binigyan niya ng ilang piraso. Na mas lalong napansin ng mga galit na tao nang hindi makahanap ng gamot, na sa kasamaang palad ay kinuyog siya at kalaunan ay walang nakinabang ng gamot. Patuloy nang nawala ng pag-asa ang bida kasunod ng hirap ng pinagdadaanan ng kanyang asawa sa loob ng pasilidad. Ginawa niya lahat kasama na dito ang paghahangad na bumili ng mas mahal na gamot na binenta ng patago.
Nakalaunan ay natunto ng mga otoridad dahil nagtatago sila ng ilang piraso nito sa panahon ng krisis. Walang nagawa ang nagbebenta nito kung hindi ilagay sa inidoro ang gamot, at muli bigo na naman siyang makahanap ng gamot. Sa loob naman ng pasilidad ay nasa sukdulan na ang epekto ng bulati sa kanilang katawan. Naghahanap ito ng anumang anyong tubig na maaari silang lumabas kaya't parang zombie na ang mga tao sa loob nito, na labis na ang pahirap sa kanyang mga anak at asawa. Ayon din sa mga eksperto sa oras na pinuno nila ang katawan ng tubig ay yun ang tiyak nilang ikamamatay sapagkat makakahanap ng daan upang lumangoy ang mga bulati palabas. Hanggang ang kanyang asawa na mismo ang nagnanais na makakuha ng napakaraming tubig na walang magawa ang kanyang mga anak kung hindi umiyak na lamang. Ngunit mabuti na lamang at napigilan siya ng isang kasama niyang ina upang mas maging matatag pa para sa kanilang anak. Tinawagan ni JP ang kanyang kuya sa mga nalaman niyang impormasyon. Ayaw niyang makausap ang kapatid at gusto nang ibaba ang telepono ngunit alam ni JP kung saan may window zone at dahil ang kanyang kasama ay nagsaliksik sa biglang pagtaas ng shares ng kanilang kumpanya at may bumibili nito. Ito pala ay pawang planado lamang at sila din mismo ang bumili ng kanilang shares upang magmukhang mataas ang halaga ng kumpanya. Sinadya mismo ng mga researcher ang bagay na ito na aprobado ng dating may-ari ng kumpanya. Lilikha sila ng isang epektibong gamot laban sa anumang sakit sa utak sapagkat ang mga horsehair worms ay may kakayahang ikontrol ang utak ng biktimang mga insekto. Kaya't matagal nilang pinalaki at pinag-aralan ang mga horsehair worms upang mag-evolve na parang Pokemon. At nang sa wakas ay nahanap na ang lunas, ay biglang binili sila ng Bronze Star Corp, isang dayuhang kumpanya na walang pakialam sa kanilang research. At pinagwatak-watak sila. Ang kanilang dating presidente umano ay nagpakamatay sa lungkot ng sinapit ng mahabang pag-aaral nila. At dahil sa lasing sila ng araw na yun at nanghihinayang, pinakawalan nila ang bulati at gumawa ng ordinaryong gamot ayon sa kanilang research, at yun ang window zone. Matapos noon ay sila din ang bibili ng shares ng sariling kumpanya hanggang tumaas ang halaga. Ngunit hindi nila inaasahang magiging ganito ang epekto, na ang akala nila ay 100 lamang ang mamamatay at konti lamang ang epekto. Kaya't sa sobrang galit ni JP ay nais niyang kitilin ang buhay nito sapagkat kinaya nilang pumatay ng iba para sa pera. Ngunit may tinatago pa palang stock ang mga gahamang ito ng window zone. At sinabing kapag tumaas na ang presyo ng stocks nila dahil sa mataas na demanda ay ilalabas din nila kaya't pinilit ni JP na umamin ang kumat. Nang magkita silang magkapatid ay ganun na lamang ang galit niya sa researcher at pinilit pakalmayan ni JP si Jaehyun na maghihintay sana kay Yeonju dahil may dala siyang sasakyan. Ngunit agad na pumasok si Jaehyun dahil sa pagmamadali para sa kanyang pamilyang kailangan ng gamot. Sa pagpasok nila hindi inaasahang misteryosong tao ang pumatay sa researcher na nakaposas at agad silang binatuhan ng apoy na sumunog sa mga gamot. Sinubukan ng bida na kumuha kahit ilang piraso at magligtas ng gamot ngunit huli na ang lahat. Sa di inaasahang pagkakataon ay nakulong pa ang dalawa at nahirapan makalabas na nagresulta sa pagkakatumba ni Jaehyun at pagkawala ng kanyang malay habang tinatawag ang pangalan ng kanyang mga anak. Buti na lang at dumating ang truck ni Yeonju at nailigtas sila. Nang nagising siya ay dumating ang rescue. Dali-dali siyang tumakbo upang makita kung may natira sa sunog kahit kaunti, ngunit gumuho ng tuluyan ang kanyang mundo nang walang natira sa sunog. Sa ikatlong beses ay muling nabigo upang magdala ng gamot. Doon na muling tumawag ang asawa niya na waring namamaalam na dahil nawawala na siya sa sarili na nawawala na din ng pag-asa. Lalong gumuho ang puso niya nang kinausap niya ang mga anak niya. Sa pagsadlak niya sa lupa habang tumatangis ay bumalik ang alaala ng kanilang paglalaro na sinabi ng anak niya bakit ang hugis ng sabon na ginawa niya ay hugis bituin o hugis puso. Hindi ba dapat ay parehaba? Doon niya naalala ang tamang komposisyon ang mahalaga sa isang gamot. Habang tinungo niya ang factory nila, kay JP naman niya pinagkatiwala ang pamilya niya. Kinausap niya ang mga taong nasa welga upang tulungan siyang makapasok sa loob at hahanapin niya ang tamang komposisyon. Habang patuloy ang pagtuntun nila JP sa utak ng epidemyang ito. Nalaman nila na ang presidente ng Choa Pharmaceutical ang may utak nito upang mula 700 milyon ay binente nila ng 5 bilyon ang kumpanya. At bago ito mapirmahan ng Prime Minister ay nalaman ang kawalang hiyaan ng taong ito at agaran siyang dinakip. Samantalang sa loob ng pasilidad ang babaeng tumulong naman kay Guy Omson ang nawala sa sarili at pipindutin ang water sprinkler na maaari nilang ikalunod at mamatay. Pinilit niyang pigilan ng maraming taong parang langgam. Mabuti na lang sa maagap na pagpunta ni JP ay napatay niya ang gripo na nagligtas na kanila. At nakuha ni Jaehyun ang loob ng mga tao at tinulungan siyang makapasok gamit ng truck. Doon din maging ang mga empleyado ng kumpanya ay tinulungan siya sa pagkuha ng mga ito. At agad niyang tinawag kay Yeonju at pinasa ang laman ng truck sa iba't ibang kumpanya upang agarang makagawa ng gamot.
Sa pagbalik ni Jaehyun sa pasilidad, bagamat mahina at mahirap ang kanilang pinagdaanan, ay nanatili silang matatag upang labanan ang sakit na ito. Inanunsyo ng gobyerno na 20 malalaking kumpanya ang nagtulong upang makagawa at maibahagi ang gamot sa buong bansa na natanggap naman ng lahat. Kasunod nito ay ang pagdakip sa CEO ng Choa Pharmaceutical na nagplano ng lahat 5 taon na ang nakaraan ayon sa balita. At muling pinakita ang muling pagsasama ni Jae-pil at Yeonju at ng pamilya nila Jaehyun at ang masaya niyang mga anak na sa wakas ay nadala niya sa theme park. Nasa kabila ng mabigat na pagsubok ay hindi nila iniwan ang isa't isa, ngunit naisip ng bida ang ilang bangkay na nagkalat sa malalaking bahagi ng tubig papuntang ibang bansa. At dito na natatapos ang ating palabas. Kaligayahan namin ang muli niyong panunood. Muling maraming salamat.